Alright guys, mapagpalang araw sa inyo lahat. Meron tayong isang reaction video. House Quadcom and Government and Public Accountability Committee Press Conference. Ito ay tungkol sa House Quadcom overall Chairman Representative Barbers and Good Government. Ayan, andito sila. Alright, panoorin po natin yan guys. Ito ay isang public chairperson, si Joel Chua conduct press conference Tuesday, November 12. And tackle press con issue and other matters. Alright, let's get it on. Time check, 8:53 p.m. Pinas time. Alright, let's get it on. At panoorin po natin. Honorable speakers decided not to deliver their short opening statement. Let's begin. Beginning of today's first question, let us recognize Haji Camino from Tagalog. Sige. Good morning po mga kongs. For my first question, siguro yung kahapon po muna. Kasi sa press conference po ni VP Sara, sabi po niya ay politically motivated daw po yung naging hearing ng Good Government and Public Accountability yesterday. So your thoughts on this po na politically motivated daw po and wala naman daw pong wrongdoings ang OVP. Thank you po. Thank you. This is not about politics. This is about accountability and transparency. Kung wala naman po talagang wrongdoings, bakit po hindi po sila dumating at bakit hindi na lang po nila sagutin ang issue? Dahil ang nakikita po namin dito, ang pinapupunta po nila yung mga career officials na sa tingin po namin, hindi naman po sila talagang concerned. Yung mga talaga pong mga officials na directly involved dito, parang pili po nilang hindi pinararating. Parang nagkakaroon po ng cover-up dito po sa issue na to. Thank you. Okay, I think the easiest gateway, as always, is politically motivated. Ano na yan basang-basa na yung ganyang justification. And ako naniniwala ako that we are living in this world na talagang merong politika ang lahat ng bagay. As I always say, that yung dito sa gobyerno, there will always be politics. Hindi naman pwedeng walang politika And even in the different field natin, maraming politika. Even sa media, meron tayong involved, di ba? Kaya yung politically motivated, I think we need to change the narrative na politically motivated. So, alam na natin yan kasi nasa government tayo And we are elected people. Ayan, di umaten kasi si ating OVP Vice President Sara Duterte. People and we are all politicians. Kaya ang tingin ko, yung sinasabi na politically motivated, granted na po yan. Kasama na po sa equation yan. So I hope that we will be stop using the word politically motivated. Actually, yung Blue Ribbon Committee, gusto lang makita kung ano yung totoo at yung katotohanan kung paano ginasta ng opisina ng Vice President, ng Office of the Vice President, yung kanyang confidential fund, at saka kung paano ginastos ng Department of Education sa pangungunan ni VP Sara, yung kanyang confidential fund din. At sa totoo lang, nalulungkot ang committee dahil kung sino yung mga taong involved, katulad nila Costa at saka yung kanyang chief of staff, hindi pinapapunta ni Vice President Sara dahil sila naman talaga yung may responsibility regarding doon sa confidential fund dahil siya yung disbursing officer. At sana wag niya nang pagtakpan kasi nga tama naman si Chairman Joel na parang nagkakaroon ng cover up. Kung sino yung mga taong wala namang kinalaman, yun yung pinapapunta nila. Samantalang yung mga taong may responsibility regarding dun sa kung paano ginastos yung pera ng ating pamahalaan, yun yung hindi niya pinapapunta. Plus yung sinasabi niya na hindi daw totoo yung mga resibo na ipinakita sa committee, galing mismo sa ano yun galing mismo sa Commission on Audit yun. Commission on Audit yung nagbigay sa committee, kaya hindi po pwedeng sabihin ni VP Sara na peke yun. Katulad ni katulad ni Mary Grace Piatos, Alright, ito ay isang House Quadcom and Good Government sa Public Accountability Committee Press Conference. Dapat nandito si Sara Duterte. Sila ang naglagay ng pangalan doon.
alam naman natin na hindi totoo yon, gawa-gawa na lamang nila yon. So, kailangan harapin nila yung responsibilidad sa kung ano yung ginawa nila at kung paano nila niliquidate, no, yung paggamit ng kanilang confidential fund. Siguro, hindi nila akalain na i-scrutinize masyado yung kanilang pag-liquidate, kaya ganoon na lang yung ginawa nila. Tandaan natin, pera yan ng gobyerno, pera yan ng mamamayan, kailangan merong transparency at kailangan may accountability. And VP Sara should be accountable kung ano yung ginawa nila sa Office of the Vice President patungkol sa confidential fund at saka bilang Secretary ng Department of Education sa confidential fund ng DepEd. On the first part of the question, yung politically motivated, I think our colleagues mentioned it already pretty well. Malala po natin, we've already wanted to discuss yung CIF funds nung sa budget appropriation hearings pa lang. Alright, sana masagot ito ni Sara Duterte. At that time, sinabi na po nila, politically motivated, not the right venue. Ngayon na merong committee with the proper jurisdictions, sabihin na politically motivated na naman, not the proper venue, hindi raw yung aided legislation. So when would be the right time to talk about the misuse of confidential intelligence funds? I don't think it would be fair to demean the committee by saying po na politically motivated po ito. It takes away the truth of the matter na ang hinahanap po natin ay transparency and accountability. And with that said po na on the second question, wala pong wrongdoing yung committee. Evidence would suggest otherwise. I think this is not to prejudge the case, but despite the Vice President refusing to take her oath, despite the refusal to appear on behalf of some OVP officials, despite the refusal to cooperate, lumalabas at lumalabas pa rin po yung katotohanan. Through documentary evidence, through testimony of other witnesses, nakita po natin parang to the extent of the compartmentalization, of utilization ng CIF, nakita po natin the way that the office has operated. And to say that there's no wrongdoing, I'm not sure. I could be mistaken, but in the history of our republic, I don't think the COA has ever flagged yet a national agency for misuse of confidential and intelligence funds. This would be the first time. The mere fact na may red flag, yun po yung naging cause ng committee hearing ko. So it begs the question, yung nakikita natin ngayon sa mga witnesses and resource persons, the documentary evidence, is there a modus operandi being conducted within the office? Yun po yung gusto namin malaman. Parang yun po yung nakikita natin. And we still hope to extend that invitation. Sana po mag-attend yung mga invited resource persons at mag-cooperate for the sake na po na maging transparent na po sila. Yun na po. Ako naman, susugan ko lang sila ng approach. Ang mandato ho ng committee ito ay i-determine yung accountability ng public officers. In fact, it is very clear in the rules na kung merong malfeasance, misfeasance, and non-feasance committed by any public official, then it is the mandate and it is the duty of this committee to initiate investigation. Now, we're not saying guilty ang mga taong na-investigahan ito. Kaya nga kailangan makita kung ano ba yung mga dokumento that will prove otherwise, that there was no malfeasance, misfeasance, or non-feasance. But kung hindi ho natin matutumbok yung usapin tungkol dyan sa mga na-commit na mga yan, then it will leave a big question mark on the minds and on the thoughts of our Filipinos. Kaya kailangan sana matapos natin ito, mabigyan natin ito ng closure. Nang sa ganun ay kung meron man na mga public officers that will be held accountable, then meron po tayong mga batas tungkol. Follow-up lang po, one follow-up lang. Sabi po ni VP, yung ibang officials ng OVP, busy po na mag-prepare sa anniversary ng OVP, and if I'm not mistaken, parang this week po yata yung anniversary ng Office of the Vice President. And do you think na dahil yung mga ihinarap kahapon sa pagdinig yung mga career officials, meron po bang parang pag-shield dun daw sa mga close-in aides ng Vice President? Thank you. Kagaya nga po ng binanggit namin kanina, actually, hindi naman po ito yung first time na sila ay maimbitahan. This is actually the fifth committee hearing. From day one, hindi na po sila umattend at never na po silang nakipag-cooperate sa amin. At kung amin pong titignan, parang nga pong itong cover-up. Parang nagkakaroon po ng cover-up dito at talaga naman yung mga directly involved dito po sa isyung to, sa confidential fund, ay talagang hindi nila pinapupunta. In fact, during the committee hearing, tinanong po yung isang career, si Attorney Sanchez. At sinabi nga po niya, ang nakakaalam lamang po netong confidential fund sa OVP ay yung disbursing officer, si Gina Acosta, yung chief of staff, si Attorney Zulaika Lopez, at si VP mismo, si VP Sara Duterte. Actually, si VP Sara is shielding her inner circle, no, sa accountability. Kaya kung makikita natin, may collective participation, kung sino lang yung gusto nilang ipadala at walang direktang kinalaman,
dun sa liquidation ng fund, yun yung pinapadala niya. So, kailangan nating makita kung ano yung nangyari at malaman natin kung ano yung katotohanan regarding sa confidential fund, kung paano ito ginagastos, no? Dahil kailangan din natin ng karagdagang batas para paprotektahan yung pera ng mamamayan. Alright guys, ayan, napakinggan at napanood po natin dito sa House Quadcom. Alright, at maraming salamat sa panonood at pagkinig dito kay Rob Trip. And see us again sa ating reaction video. Alright. Alright, peace out sa inyo lahat. Thank you guys.